Gabi po sa inyong lahat. Sino po ba dito sa atin ang pinakamatanda na? Si nanay siguro, no? 80 plus years old. Kayo po, nanay? 80? 88, Panginoon ko. Mangangalahati ba ako sa edad ninyo? Sigurado ako si nanay, siya ang pinakamatagal dito. Marami ng misa ang inyong napuntahan. At sa lahat ng mga misa na iyon, ilang ulit nyo na ring narinig ang mga ibanghelyo at mga pagbasa. Kaya nga siguro, pag naririnig ninyo ang ibanghelyo, tungkol ito sa alibughang anak. Di ba? Ito yung tungkol kay Jesus, naglakad sa gitna ng dagat. Hindi nyo na kailangan pakinggan ang lahat. Alam nyo na, sa dami ng inyong karanasan ng pakikinig ng ibanghelyo sa mga misa, simula pa lang ng Ebanghelyo, alam nyo na, tungkol ito sa ginawang ganito ni Jesus. Maya aminin po ako sa inyo, ako rin po, minsan, or I would say, madalas, kapag nagbabasa ako ng Ebanghelyo, lalo sa weekdays, first 2 sentences lang ng Ebanghelyo, pag nabasa ko na siya, alam ko na kung ano ito. Hindi ko na siya binabasa lahat. Mali dapat. Pagkatapos kong basahin ang dalawang sentence ng Ebanghelyo, alam ko na kung ano ang tungkol sa Ebanghelyo, sinasara ko na yung libro, tumatahimik ako sandali at iniisip ko, tungkol ba sa ano ito? Ano ba ang pwedeng gawing homily sa Ebanghelyong ito? At sa maraming pagkakataon na 2 sentences lang ang binabasa ko, ito rin yung mga pagkakataon na kahit tumahimik ako at mag-isip, feeling ko wala akong maisip na pwedeng ibahagi na pagninilay. Kaya, ang lagi kong ginagawa, binubuksan ko ulit ang libro at binabasa ko pa rin ng buo ang Biblia. Binabasa ko pa rin ng buo ang Ebanghelyo. Hinahanap ko ang isang specific word o ang isang specific thought na magbibigay sa akin ng ideya na pwedeng ibahagi sa loob ng banal na misa. Kung lagi nating pakikinggan ang mga ebanghelyo, lalong-lalo na ang mga talinghaga, mayroon po tayong mapapansin na 2 paraan kung papaano ni Jesus ibinabahagi ang talinghaga. Pansinin niyo po, every time magsisimba kayo at may kwento ng talinghaga, pansinin niyo kung ano ito sa pamamagitan na sasabihin kong 2 na mga paraan ni Jesus. Ang una ay ang window parable. Ano yung window parable? Ito yung mga talinghaga na kwento ni Jesus na nagbibigay sa atin ng ideya tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang halimbawa nito ay ang talinghaga ng Good Shepherd, mabuting pastol. Kung papaano inaakay at tinatanggap ng Diyos Ama ang isang alibughang anak, ang isang tao na makasalanan, tulad ng isang mabuting pastol, ang karnero na nawawala, ang kordero na nawawala. Pag nahanap ito ng mabuting pastol, hindi niya tinatali sa kahoy, sinisipa, binubugbog. Hindi. Ano ang ginagawa? Kinukuha niya ito, kinakarga niya ito, inilalagay sa kanyang balikat at umuuwi sa kanyang bahay. Hindi upang lutuin, hindi upang kainin, kundi kinukuha niya at ibinabalik ulit sa buong kawan. Isang paraan upang makita natin kung papaano ba ang Diyos Ama tumanggap ng isang taong makasalanan. Kung ano ang kaharian ng Diyos. Mapapansin natin ito sa mga talinghaga ni Jesus dahil ang kanyang simula, sinasabi niya lagi, ang kaharian ng Diyos ay tulad nito. Ang tawag po doon ay mga window parable. Yun po ang una. Ang pangalawa, ang mga talinghaga rin ay may classification na mirror parable. Ano yung mirror parable? Ito yung mga talinghaga na ang kwento ni Jesus sumasalamin
sa ating sarili. Pagkarinig natin ng kwento at ng talinghaga, ang ating nakikita at naiisip ang tungkol sa atin. O di kaya, sa mga kwento sa Ebanghelyo, ipinakikita ni Jesus sa mga Pariseo at sa mga eskriba kadalasan ang tungkol sa kanilang sarili. Kaya tinawag siyang mirror parable dahil nakikita nila sa pamamagitan ng kwento ang kanilang sarili kung saan sila doon sa kwento. Ang halimbawa nito ay ang binasang Ebanghelyo ngayong linggo. Ang kwento tungkol sa isang may-ari ng ubasan, gumawa ng isang ubasan at pinaalagaan niya sa mga kanyang mga kasama. Ipinapakita sa atin kung papaano gustong makita ni Jesus ng mga Pariseo at ng mga eskriba ang kanilang sarili doon sa kwento. Sila yung mga kasama dapat ni Jesus. Pero ano ang ginawa nila sa mga propeta? Pinatay nila. At ang gagawin nila kay Jesus na ang ipinadala ng Diyos Ama dito sa lupa ay ang kanyang sariling bugtong na anak na kung saan papatayin din ng mga Pariseo at eskriba. So, window parable and mirror parable. Ang mga talinghagang ito, hindi lamang ito para sa mga tao noong panahon ni Jesus. Para rin po ito sa ating panahon ngayon. Na kung bibigyan natin ng pagkakataon ang ating sarili na pakinggan ng maayos. Kaya nga po, napakahalaga na ang pagbabasa natin ng unang pagbasa ng Salmo, ng ikalawang pagbasa ng Ebanghelyo sa isang paraan na mahina, maayos, at naiintindihan ng lahat. Dahil sa pamamagitan ng ating pakikinig sa mga pagbasang ito, dito tayo kumukuha ng mga salita, mga ideya o mga sitwasyon na maaari nating pagnilayan sa ating sarili. Kaya po, kapag tayo ay nagsisimba, kahit nandoon ang tukso sa atin na narinig natin ang Ebanghelyo at alam natin ang kwento dito, hindi na tayo makikinig. Tulad sa akin, may danger din po na ganun ang nangyayari sa atin. Alam ko na kasi ang kwento nito, hindi ko na kailangang pakinggan. Yun nga lang, kapag hindi natin pinakinggan, ang kwento nandito lang sa ating isip, pero hindi natin alam ang mga exact words nito. Kailangan nating marinig kung ano ang mga salita upang may makapukaw sa ating puso at isip. At yun po ang hamon sa atin. Hindi lamang sa bawat talinghaga. Huwag lang natin pakikinggan yung mga kwento lang ni Jesus, kundi ang bawat ebanghelyo, kapag pinakinggan natin ng maayos, mayroon itong mensahe. May mga pagkakataon na ang sinasabi ng pari sa homilya, wala tayong naiintindihan. Pero kapag tayo ay nakinig ng maayos, sa binabasa sa ebanghelyo o sa mga pagbasa, naiintindihan natin o may nakukuha tayong mga salita na pumupukaw sa ating puso at isip at pinagninilayan natin. Kaya siguro mga kapatid, ito ang hamon sa atin. Sa napakaraming mga kwento ng talinghaga na ating pinakinggan, iilan na ba sa mga talinghaga na iyon ang napagnilayan natin? O kung bago natin pagnilayan, iilan sa mga talinghagang ito ang nakapukaw sa ating damdamin, sa ating isip. Iilan sa mga talinghagang ito ang nakita natin ng ating sarili doon sa talinghaga at masasabi nating, oo, ganon ako. O baka tulad tayo ng mga Pariseo at ng mga eskriba. Baka tulad tayo ng mga Pariseo at ng mga eskriba. Naririnig nila ang kwento ni Jesus, nalaman nila na tungkol sa kanila ang kwento, pero nagbingi-bingihan sila.
Dahil nasasaktan sila, ano ang kanilang ginawa? Pinapatay nila. Isinasara nila ang kanilang tenga, pinapatay nila ang kanilang konsensya para hindi sila matamaan at hindi sila masaktan sa kwento ni Jesus. Alin ba tayo doon? May mga pagkakataon ba na tayo ay nagiging tulad ng mga Pariseo at ng mga eskriba? May mga pagkakataon din ba na pinakikinggan natin ng maayos ang kwento ng Ebanghelyo? At ano yung mga kwento sa mga Ebanghelyo ang madalas nakakapukaw sa ating damdamin? At sana, hindi lamang tayo humihinto sa pagpukaw sa ating damdamin. Ano yung mga pagkakataon na yung mga salita, yung mga ideya, yung mga kwento ay ina-apply natin sa ating sariling buhay?